Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan para sa isa na namang reaction video, no? Ito po ngayon mga babayan ay tila nagbabanta po, no, ang isang malaking gera mga babayan dahil po sa isang pagkakamaling ginawa po ng Chinese warship mga babayan. No, yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment naman po dyan sa comment section. Okay, so huwag niyo pong kakalimutan, pakilike naman po ang ating video ngayon. Napakalaking suporta na po yan sa atin mga kababayan. Okay, so eto nga mga babayan, no, meron pong isang malaking pagkakamali, no, ang ginawa. Ito pong mga barko ng China o ito pong Chinese warship mga babayan. No, itong pagkakamali na to, no, ay posibleng magkaroon, no, ng masamang epekto mga babayan dahil hindi po basta-bastang bansa yung ginawa nila, no, ng malaking pagkakamali na to mga babayan. So ito po yan, no, ito pong video na yan mga babayan. Okay, so mula po ito dito sa channel po, no, ni kapatid na John Reps mga kababayan. So don't forget to subscribe po sa kanyang channel. Nandiyan po sa ibaba yung link, ilalagay po natin yan. Okay, so sabi niya dito, Chinese warship ni laser ang military aircraft ng Germany mga kababayan. No, kung maalala natin, ganyan din yung kanilang ginawa sa mga barko po ng Philippine Coast Guard. At ang sinasabi nila, ang palusot nila mga kababayan, hindi naman daw po yan military grade. Pero, no, grabe, no, sumakit ang mata ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard nung ginawa po nila yan, mga kababayan. Okay, so ito po yung balita na yan mga babayan na ating alamin at pag-usapan. Alright? Dahil sa mga pag-atake ng mga muklo na Houthi sa mga sibilyang barko sa Red Sea, ang Germany ay nagpadala ng aircraft na layong protektahan ng mga sibilyang barko laban sa Houthi. Ngunit napurnada ang operasyon ng Germany matapos makialam ang China kung saan tinutukan nito ng laser ang military aircraft ng Germany. Yan mga babayan, no? At yan pong ginawa nila na yan, mga babayan, ay posibleng magdulot po ng isang malaking aksidente, mga kababayan. No, kundi ba naman loko-loko tong mga to? Diba? Bakit tututukan ng ng laser yung military aircraft na yan? Diba? Kundi ba naman baliw yung mga yan? Delikado yun. No, pwedeng makadisgrasya yung kanilang ginagawa na yan mga kababayan. At pagkayan po, no, ay nadisgrasya yung eroplano na yan ng Germany, mga kababayan. Malaking gera po yung hinahanap na yan ng China mga kababayan. No, dahil hindi naman papayag ng basta-bastang ganun na lang. No, etong Germany, hindi po kagaya ng ginagawa nila sa Pilipinas. Mga kababayan, no? Alam naman natin ano history ng Germany during World War II, mga kababayan. 'Di ba? Hindi basta-basta yan Germany na yan. Tuloy natin. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa ibang balita, sinabi naman ng ilang political analyst na si Chinese President Xi Jinping ay humihina na umano ang kapangyarihan na kontrolin ng administrasyon nito. Hindi na rin umano ito nagpapakita sa publiko at hindi na ito dumadalo sa kanilang samahan na BRICS. Samantala, iimbestigahan naman ngayon ng iba't ibang mga bansa ang Russia dahil sa ulat ng Ukraine na ang Russia ay gumagamit na ngayon ng chemical weapons. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti.
Sinabi ng Department of Foreign Affairs na ligtas ang 17 Pilipinong crew ng isang cargo ship na Magic Seas kasunod ng pag-atake ng mga rebeldeng Houthi. Inilabas rin ng mga buklo na Houthi ang isang video kung paano nila sinalakay ang isang cargo ship na dumaan lamang sa dagat. Kitang inakyat ito ng mga muklo na Houthi at kalaunan ay pinalubog na ang barko. Dahil sa mga insidenteng yan, ang Germany ay nagpadala ng surveillance aircraft upang bantayan ang mga dumadaang barko sa lugar. Ngunit habang nagsasagawa ng mga pagmamanman ang surveillance aircraft ng Germany, abay ginamitan ito ng isang Chinese warship ng laser at tinutukan ang nasabing aircraft ng Germany. Ang China kasi ay mayroon ding mga warships sa Middle East na nakikigaya din sa Amerika at ilang NATO upang ipakita rin ang kanilang presensya bilang pagpapatupad ng kapayapaan. Ngunit imbis na kapayapaan, sinabi ng Germany na nakakaistorbo ang China sa kanilang operasyon. Yun ang masaklap dun eh. Imbis nakakatulong, nakakasama pa eh. No? Diba? Imbis nakatulong kayo, nakasama pa kayo. No? Kumbaga, yung sinasabi dito mga kababayan, no, yung China, in short, umeepal. No? Umeepal sila. No, pumapapel. In short, pumapapel ang China. Ayun lang yun. Gusto nila magpakita ng kanilang military might o military power, no, sa buong mundo. Pero in short, no, ang nakikita natin ay mga palpak at sablay na ginagawa ng China. Alam niyo, bigyan ko lang kayo ng short briefing mga babayan. During World War II, no, napakalakas ng Germany. No, ito po hindi naman sa ano, pero napakalakas ng Germany. Nakita natin halos hawakan na nila ang buong Europe, mga babayan. No? Same thing, no? Itong ine-example natin. Kung ang ginagawa ng China ngayon ay silent war, no, na pwede nating sabihin silent war kasi nananakop sila ng napakalawak na teritoryo, especially diyan po sa mga karagatan, no, sa South China Sea. No, at yung mga lugar na inaangkin nila, mga isla ng Japan, mga babayan. No? Ngayon, anong nangyari nung time na yon, mga kababayan? Nagsama-sama. No, ito pong Amerika, no? Ito pong British, mga kababayan. Nagsama-sama sila. At pati itong Russia. No? Nagsama-sama po yan at nasuppress nila. No, itong China. Okay? So walang pinagkaiba yan dahil nung time na yon, Germany at saka Japan, mga babayan. Kasama yan eh. Diba? Germany, Japan, magkakasama yan, no, dito po sa Axis, mga babayan. Diba? So, nasuppress po lahat yan. Ngayon na nakikita natin, no, is China at saka yung Russia, no, ang gumagalaw ngayon. Sino ang magkakakampi ngayon? No, Amerika at yung ibang mga bansa pa. At kasama na nga po dyan yung Japan na dating nasa Axis. Okay? Ang simple lang yung sinasabi ko dito. Pag itong China pinagtulong-tulungan to, tayo nyo mangyayari dyan. Masusuppress yan. Baka isa na lang yung matirang teritoryo nila dyan. Baka mawala yung China. Kaya't sa isang pahayag, sinabi ng Foreign Office ng Germany na ipinatawag nito ang Chinese ambassador para pagpaliwanagin kaugnay sa paggamit ng laser ng isang warship nito laban sa isang German aircraft sa Red Sea. Sinabi ng German Defense Ministry na ang surveillance aircraft ay bahagi ng EU mission ASPADES na nilalayong upang mapahusay na ipagtatanggol ang mga barkong sibilyan laban sa mga pag-atake ng rebeldeng Houthi na nakabase sa Yemen. Nang laser umano ang isang barkong pandigma ng China nang walang anumang dahilan o anumang pakikipag-ugnayan. Sinabi ng ministeryo na bilang pag-iingat ang misyon ng German surveillance aircraft ay the ministry said that as precaution, the aircraft mission was aborted. No, it landed safely at the base in Djibouti and the crew is in good health, it said. Di ba mga kababayan? Buti nakapag-land na maayos at na-abort yung kanilang mission. No, yun dapat nilang gawin dahil sa katarantaduhan nito mga Chinese warship na to. Ito mga insekto.
No, dahil sa kalokohan ng mga insekto na to, mga kababayan. Diba? Kanila umanong kinansila, ligtas umanong nakabalik sa base ang aircraft at nasa mabuting kalagayan naman ang mga tripulante. Buti na lang. Matapos yan ay bumalik din kalaunan ang German aircraft at isa pa, sakay ang mga German military personnel at itinuloy ang operasyon nito kasama ang EU mission. Sinabi ng Germany na ang misyon ay nagtatanggol lamang sa mga sasakyang sibilyan at hindi nakikibahagi sa anumang attacking militar. Ang ginawa umano ng China ay nakakaabala sa operasyon at hindi katanggap-tanggap. Sa ngayon ay hindi pa naglalabas ng pahayag ang China kaugnay sa nasabing insidente. The possible laser attack on a military surveillance aircraft is completely unacceptable. The Chinese ambassador has been summoned to the Foreign Office. The foreign minister has not yet submitted a final report, including on the conversation. I don't want to make a final assessment today, but something like this shows that we also have to deal with phenomena like this, and that we will also investigate exactly where this laser attack on a German aircraft came from. Yan, nagbabala na ang Germany sa China, mga kababayan. Opo, yari kayo. Huwag nyo nga sarin yung Germany dahil ibang klase rin yan. Huwag yan ang bumawi sa China. Nako po. Malamang ay nag-iimbento pa itong China kung ano ang kanilang sagot dahil dati rin itong ginawa ang panglilaser sa isang barko ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Yan, sinasabi Samantala natin. marami naman ang nagtataka kung bakit nga ba hindi na nagpapakita sa publiko si Chinese President Xi Jinping. Ayon sa report ay 2 linggo nang hindi nagpapakita si Xi Jinping at hindi na rin umano ito nagbibigay ng mga pahayag kaugnay sa mga global issues at hindi na rin ito dumadalo sa isang BRICS Summit sa Brazil. Ako, baka nawawala na yan, mga papalitan na ng ng militarization na gobyerno yan. Militarized government. Delikado yan. Alam na, nakikita natin ngayon, medyo na-control pa di ba? Nakikita natin ang Xi Jinping wala namang ganong No, kagaya na sinasabi ko, baka hindi si Xi Jinping ang nasa likod na itong mga ginagawa na to ng China. Baka meron pang mga tao na nasa likod niya at wala siyang magawa, mga babayan. Di ba? Kundi sumunod sa mga tao na yun. Yun yung sinasabi natin. Baka mamaya, eto na nga yun, mga babayan. Nako. Naghahanda na tong China. Kung saan siya ang central figure ng samahan na layong balansehin ang global powers na naging unstable dahil sa mga trade war sa pagitan ng China at Amerika. Sa isang speech naman ng Hong Kong Prime Minister ay hindi na rin ito binanggit si Xi Jinping, hindi tulad noon na formal niya itong binabati. Ayon sa ilang political analyst, ang pagkakasangkot sa korupsyon at pagkakasibak ng mga matataas na opisyal ni Xi Jinping tulad ni Miao Hua ay bahagi ng decision body making ng Central Military Commission. Isa umanong sinyales na humihina na ang impluwensya ni Xi Jinping. At sa ibang Alright, so yan mga babayan, grabe. Anong masasabi ninyo dyan? Nawawala na po itong si Xi Jinping, mga babayan, hinahanap na po niya. Saan ba kasi nagpupunta to si Xi Jinping, mga babayan, Grabe itong ginawa ng ng China, dito po sa eroplano na to, ng Germany, at delikado sila dyan, mga babayan, pagka bumuelta ang Germany dyan. Dismay. Laing gulo yan, mga babayan, sinasabi ko sa inyo. Yari ang China dyan. Siraulo talaga itong mga insekto na to, walang magawang maayos, walang magawang matino, paepal, mapapel. Okay, so ano masasabi nyo dyan, mga babayan, I-comment nyo lang po sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace and power.